Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to magbibigay tayo ng first impression sa pinaka-hype na smartphone na lumabas ngayong 2023, ang iPhone 15 series. Maganda kaya itong mga to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan na ngayon, September 13, 2023, finally, in-announce na ni Apple ang inihintay ng karamihan sa atin, ang iPhone 15 series. So yun nga, 4 na model po ang nilabas si Apple ngayon, the iPhone 15, the iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, and the iPhone 15 Pro Max. So may bali-balita nga na sinabi nila papalitan na raw yung pangalan na Pro Max sa lineup, gagawin na raw Ultra. So yun na nga, yung rumors ay hindi accurate dahil minentain ni Apple ang name sa lineup na Pro Max. So yun na nga, ang daming changes when it comes sa iPhone 15 lineup. Sa Pro version, I think medyo konti lang, pero pag galing ka ng 13 Pro and 14 Pro. So sa 15, medyo umokay na, may mga revamps tayo naganap. Tulad na lang ng unang example dyan is of course the Dynamic Island. Kasi syempre yung Dynamic Island last year ay nakikita lang natin yan sa Pro series, sa 14 Pro and 14 Pro Max. 14, 14 Plus, notch display pa rin po sila. Pero ngayon, buong lineup ng iPhone is naka-Dynamic Island na po. So magandang ginawang Dynamic Island na rin ni Apple kahit yung mga base version dahil very effective yung Dynamic Island when it comes sa iOS 17. To be honest, very useful naman talaga ang Dynamic Island. Lalo na ako 14 Pro Max user, okay na okay ang Dynamic Island. For example, pag exit kayo ng app, nandun pa rin yung notification, for example, sa Grab. Pag may ordering kayo sa Grab, nasa Dynamic Island nyo yung yung delivery time. Pag nag-upload ng video sa Instagram, nandun din yung oras kung ilang minutes siya mag-upload. AirDrop, nandun din. Kaya very useful talaga ang Dynamic Island for me, and magandang nasa 15 lineup na nga sila. So yun na, iPhone 15, major upgrade na rin siya when it comes sa camera. Dahil yung camera ng 14 Pro Max and 14 Pro ay makikita rin natin finally sa mga base version ng iPhone 15. So yun na nga, 48 megapixel na po ang main camera ng iPhone 15 and iPhone 15 Plus. So, goodbye na tayo sa 12 megapixel and finally, kahit nasa pinakamura, naka 48 megapixel na tayo. So, yun. Parang ano nangyari dito sa 15 lineup na to, yung iPhone 15 and 15 Plus, parang ito yung naging affordable ngayon na way sa 14 Pro and Pro Max version ngayong taon. Kasi yung chipset po ng iPhone 15 and 15 Plus ay the Apple A16 Bionic chip. So, yung Apple A16 Bionic chip ay makikita rin natin sa iPhone 14 Pro and the iPhone 14 Pro Max. So, goodbye na tayo sa tradition na yung base variant and yung Pro variant ay pare-pareho po ng chipset. For example na dyan, iPhone 11, 12, and 13. Yung chipset ng mga to ay pareho sa mga Pro model sila. Kinat nila yung tradition na yan sa 14 series. Dahil yung 14 series at 14 Pro ay magkaiba po ng chipset. For example, the iPhone 14 ay ka-chipset niya po yung iPhone 13, which is merong Apple A15 Bionic chip. Tapos yung iPhone 14 Pro Max ay chipset niya is the Apple A16 Bionic chip. Ngayong taon, ganun din. Mas mataas ang chipset ng Pro sa base. For example, yung base, ka-chipset niya na yung Pro model last year. So yung iPhone 15 at iPhone 14 Pro ay pareho po ng chipset ngayon, the Apple A16 Bionic chip. So, yung Pro version ngayon ng 15 ay merong bagong chipset, yung super duper powerful na chipset ngayon sa market, the Apple A17 Pro. So, yun, napanood ko yung event ni Apple na napakalupit po ng chipset na yan dahil kahit na yung mga laro sa game consoles tulad na lang sa PS4 and PS5, ay pwede na po nating malaro sa iPhone 15 Pro models. Tulad na lang dyan sa pinakita nila sa event, yung Resident Evil Village and the Resident Evil 4 Remake. So, napakaganda po ng mga graphics nun. Biruin nyo yun, malalaro na po natin yan sa iPhone 15 Pro models soon. Grabe, di ba? Ganyan kalupit ang chipset
ng iPhone 15 Pro and the iPhone 15 Pro Max. Wow, di ba? So sana, I think nag-improve din naman ang battery life ng mga Pro models ngayong taon. Siyempre mga ka-J-Vlog, available din sa mga cute colors ng iPhone 15 series. Yung nag-stand out na color dyan is etong color pink nila. So nandito tayo ngayon sa website ng Apple. So color pink, ang cute ng color pink po. Ayan, meron tayong pink, yellow, blue, green, and black. So nakita ko rin sa isang review sa YouTube, yung color yellow, parang ito na yung nagre-resemblance sa color gold. Kasi I think sa Pro models, na-eliminate na yung gold. Ang kulay na nila is puro titanium series. Tulad na lang ng natural titanium, titanium black, titanium blue, and ewan ko ano yung isa eh, titanium white ata. So wala nang gold lineup. So wala nang gold color sa 15 Pro series. So yung gold ay makikita na natin dito sa color yellow na 15 base variant. So yon, 2, 4, 5. So 5 colors ang available, and I think sad to say dito is walang product red. Wala nga product red. Nagulat din ako bakit walang product red ngayon. Malay natin, later this year or next year, maglabas sila ng mga bagong color ng iPhone 15. Kasi ganoon naman si Apple, di ba? So, walang lavender ngayon dito sa iPhone 15 lineup. So, walang lavender ngayon sa iPhone 15 lineup. So, yon, iPhone 15. Meron na po tayong idea kung magkano yan dito sa Philippines. So, yon, pumunta tayo sa Apple Store sa Philippines. Ayan. So, nagsisimula ang iPhone 15 sa halagang 56,990 pesos for the 128 gigabytes of internal storage. Tapos yung 256 po mga ka-J-Vlog ay nagkakalaga ng 63,990 pesos or almost 64,000 pesos. Tapos yung 512 gigabytes ng iPhone 15 ay nagkakalaga ng 75,990 pesos or almost 76,000 pesos. So yon, medyo pricey nga ang iPhone 15. Base variant pa lang yan. Meron tayong iPhone 15 Plus. So ang iPhone 15 Plus, ang starting price na for the 128 gigabytes is almost 64,000 pesos. 256 gig is almost 71,000 pesos. And the 512 gig is almost 83,000 pesos. So yon, hindi pa to yung fixed na presyo mga J-Vlog, estimated price pa lang ito. Kasi pag tumitingin ako ng presyo dito sa Apple Store Philippines, nag-iiba po ang presyo niyan. For example, dito sa mall, mas mahal sila ng I think 3 to 5,000 pesos. Depende lalo na pag credit card ang gagamitin nyo. Ito yung gagawin nilang standard presyo pag cash out ng cash. Pag cash kayo, straight or cash. Pero pag credit card mga J-Vlog, I think may patong sila na 5,000 piso pag i-installment nyo itong iPhone 15 sa mall. Kahit na sinasabi nila yun yung SRP nila sa mall, kasi na-experience ko na yan nung bumili yung bayaw ko ng iPhone 14 Pro Max. Mas mura dito, tapos nasa 80 plus lang dito sa website. Tapos 90 plus na doon sa Power Mac. Nakita natin yung original price na yung nakita ko itong presyo na to yung sa Apple Store dun sa Power Mac, pero straight or cash. Pero pag installment, iba na po yung presyo nila. Pero time goes by, bumababa naman at pumapantay na rin yung credit card credit card price sila sa cash. So yon, pag simulang labas talaga ng iPhone 15, asahan nyo na pag i-installment nyo to, mas mahal po sila dito sa presyo dito sa Apple Store Philippines. So yon, ang price ng iPhone 15 Plus dito sa Philippines. So next naman is the iPhone 15 Pro versions. Okay, punta tayo. iPhone 15 Pro. Ang starting price niya is 128 gigabytes. Nagkakahalaga ng almost 71,000 pesos for the base variant. 256 gig is almost 78,000 pesos. 512 is almost 90,000 pesos. And the 1 terabyte is almost 102,000 pesos. Tapos dito naman tayo sa, ito yung available color nila. Natural titanium, blue titanium, black titanium, and white titanium. So yun nga, wala na pong gold dito sa iPhone 15 Pro series. So sa 15 Pro Max, ang pinakamura po, wala na pong 128 gig sa base variant ng Pro Max.
Kasi 256 na po pinakamaliit. At same price naman last year same price lang naman last year ito. So, yon 256 gig is 84,990 pesos. So, bibigyan ko kayo ng example dito. Ito nga yung binili ng bayaw ko last year. Ang presyo nito sa website, ito nga, 84,990 for the 256 gig. Pero nung lumabas to for pre-order sa Power Mac, binili niya to ng almost 94,000 pesos for credit card installment. So, di ba alam niyo naman pag sa mall, ano yan same price lang naman talaga pag SRP talaga, di ba? Cash or credit card, pag 0% installment, pareho lang po ang SRP ng cash and credit card. Pag 0, sinasabi naman nila, pag kunyari ang bibili nyong SRP is 10,000 pesos, pag isuswipe nyo sa credit card, sinasabi naman nila pag may patong sa SRP. Pero dito sa Power Mac, iba yung presyo ng cash or straight nila sa credit card na 0% installment. So parang may tubo na rin sila kumbaga doon, kahit na sabihin yung 0% installment yan for 24 months, may patong pa rin kasi ang SRP lang is 84,990 pesos, pero pinag-swipe nyo siya ng almost 94,000. So yun, may patong din. Asahan nyo na pag credit card. So pag may cash naman kayong ganyan kalaki, malaki naman po ang matitipid nyo. So yun, kaya nga tulad sinabi ko, hindi pa to yung solid or fixed price sila when it comes sa malls, dahil pwede siyang mag-iba pag lumabas na talaga dito sa Philippines, lalo na pag installment nyo bibilin. So yun, 512 gig is almost 97,000 pesos and the 1 terabyte is almost 109,000 pesos. Pero yun mga J-Vlog, lumalabas ang iPhone dito sa Philippines, lalo na pag inanong sa September, lalabas yan dito sa Philippines ng late October or November. Pero, ang tanong, saan na ba nakakabili? Kunyari, kung gusto nyo na maki-hype, dahil available na po ito starting September 22 sa US. So, September 23 yan dito. Saan ba tayo makakuha ng iPhone 15 series? Ngayong September agad mga J-Vlog. Siyempre, wala nang iba kundi sa Green Hills. So, yon. Meron tayong alam na tindahan na tumatanggap ng pre-order ng iPhone 15 lineup. Siyempre, wala nang iba. CMB Gadgets, 2nd floor, Green Hills, San Juan City, stall XA5. So, pwede nyo kontakin si Ate Mayet sa kanyang official Facebook page sa CMB Gadgets kung meron na kayong inquiries about sa iPhone 15 at kung gusto nyo na magpa-reserve or mag-pre-order kay Ate Mayet, dahil sabi nga ni Ate Mayet, magkakaroon siya ng iPhone 15 series ngayong September, late September 2023. Sila mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin sa bagong labas sa iPhone 15 series. So, kung interesado na kayo dito or super excited na kayo, maganda i-remind na mas mahal ngayon to, lalo na dito sa Philippines. Pag bibili nyo sa Green Hills, mas mahal talaga to, asahan nyo na yan. Pero kung gusto nyo na maki-hype, ayan, meron tayong alam na store na magbebenta po ng iPhone 15 ng mas maaga dito sa Philippines.